Ina de Belen, na kapatid or half-sister nitong si Miss Kayla Estrada na girlfriend ni Mr. Daniel Padilla, abay pinuputakti ngayon ng ilang mga followers ni Rosmar Tan matapos nitong gawin, no, at matapos mag-post at magsalita nito sa kanyang social media platform. So yun yung ating pag-uusapan ngayon. But before that, if you haven't, kasi pinag-uusapan po ngayon at trending na pinag-uusapan ngayon sa social media ang ilan sa mga awayan, ano, na naganap. Kasi kung tutuusin naman talaga, wala naman talagang kinalaman si Rosmar doon po sa mga sa ginawa nitong si Ina de Belen. Para lang po sa kaunawaan po ninyo, nag-post, ito po kasi yung totoong pangyayari, nag-post po itong si Miss Ina de Belen na kung saan nakasuot siya ng gown tapos kasama niya yung kanyang boyfriend na si Mr. Jake, no? At dahil po dito is may nag-comment po doon na parang kamukha daw or parang ang akala daw nila sa unang tingin ay si Miss Rosmar Tan. So si Rosmar Tan po ay isang negosyante, no? Si Miss Rosmar Tan, isa po siyang negosyante, no, na kung saan ang dami niya po mga negosyo at ito po ay kanyang tinitinda yung mga iba't ibang mga paninda niya, no, sa TikTok. And then ang dami niya rin yung mga business na talaga namang nasimula na masasabi nating naging successful. Madalas din i-flex ni Miss Rosmar Tan ng ilan sa kanyang mga na-achieve dahil grabe po yung kanyang yung kanyang mga achievement. Kaya nga si Rosmar po ay hinangaan sa kanyang pagiging self-made, nakikita bilang totoo at walang pretension at pinaniniwala ang target lamang ng ilang mga inggit, ano. So si Miss Rosmar Tan po ay nakilala sapagkat siya po ay merong 20 million followers sa kanya pong social media accounts, while ito pong si Miss Ina ay isang actress, no, na dati pong naipartner dito kay Jake Vargas at ngayon sila po ngayon ay magjowa na, or should I say mag-asawa na ba sila or what, di ko alam, basta ganun kasi hindi naman din ganun kakilala itong si Ina de Belen compared to Miss Rosmar Tan. So dahil dito, si Rosmar Tan po ay kilala bilang isang matagumpay na negosyante at influencer. Mula sa pagiging ordinaryong mamamayan, itinayo niya ang kanyang pangalan sa larangan ng negosyo, partikular na sa skincare products. Kilala siya sa kanyang pagiging outspoken, diretso magsalita at hindi natatakot magbahagi ng kanyang opinyon, mapanegosyo man o personal na buhay. Samantala naman, si Miss Ina de Belen na isang masasabing actress na matagal na rin po sa industriya at siya po ay anak ni Miss Janice de Belen. That's yun lang po talaga yung natatandaan ko or yung information na talagang masasabi mong siya yun at inire-relate at masasabing nepo babies, diba? Kasi parang siya, konektado siya sa isang kilalang tao which is si Miss Janice de Belen and kapatid siya ni Miss Kayla Estrada na mas nakilala pa sa acting career kaysa dito kay Miss Ina de Belen. So dahil dito, eto na, no, nag-post po kasi siya ng photos nila together ni Jake na may nag-post doon na inaakala po nila na ang kasama ni Jake ay si Miss Rosmar Tan. At dahil dito is nag-comment po siya. Sabi niya, sorry po ha, nagtatako, bakit nandyan si Jake Vargas? Akala ko talaga si Rosmar. Kung di ko nabasa pangalan, nagdalawang tingin pa ako. Magjowa pala talaga. Ang ganda mo pati ng damit mo. And then sinagot po ito ni Miss Ina de Belen. And then she said, sabi niya, Tina Ligaspi, guys, sino ba si Rosmar? Hindi ko siya kilala. Tapos maya nag-comment ulit siya. Na-search ko na siya, please don't associate with her. Iyo. Sabi niya ganon. So nagsalita siya ng iyo. And dahil dito, syempre, alam niyo naman ng social media, hindi po makakaligtas yan. Syempre, sa dami ng mga followers si Rosmar, maaaring ipinarating na yan ng mga followers niya doon. So dahil dito, hindi po nakapagpigil si Miss Rosmar Tan na sumagot after an hour. Sabi niya, kung makaiw ka naman sa akin at di niya ako kilala, nahiya naman ako sa yung Pilipina actress. Nakalagay pero di naman kita kilala. Mas maraming beses pa akong lumabas sa TV kaysa sa'yo, ante. Kung makaiw, wagas, inaano ka? Yan. Kasi kilala talaga si Miss Rosmar Tan. Palaban kasi talaga siya eh. Pagdating, hindi naman siya yung palaaway na masasabi mo. Pero, I don't know pero bakit lagi po siyang binabash, lagi siyang ginaganto, diba? And then sabi niya, kung makaiw ka naman sa akin, mas mukha ka pang mom of 3 sa akin. At kung makapagsabi ka nang di mo ako kilala, mas di kita kilala, saan ka lumabas? Siyang-iya naman ako sa'yo. Ang 30 million total followers ko. Ayan. So, kung ikuyahambing naman kasi talaga natin, mas marami talagang followers at mas kilala talaga si Rosmar kaysa kay Miss Ina, no? So, yun po yung naging feud nilang dalawa. So, dahil po sa dami ng mga followers ni Miss, dahil pumalag nga itong si Rosmar, dito po sa sinabi ni Miss Ina, ang ginagawa ngayon ng mga followers nitong si Miss Rosmar Tan ay pinuntahan po yung
pinupal ni Ina at doon po nila talagang binash itong si Miss Ina de Belen. Pero as of this moment ay wala pa rin naman pong sagot si Miss Ina doon po sa mga nambabash sa kanya. Kasi kung tutuusin, mali naman talaga. 'Di ba, bilang isang public figure, you must be careful doon po sa mga sasabihin po ninyo, lalo na sa social media, dahil alam naman natin na sobrang ngayon, sobrang prone at sobrang uso ngayon yung tinatawag na cancel culture. Once na may ginawa kang hindi maganda, may sinabi kang hindi nagustuhan ng mga tao, talagang ika-cancel culture kanila. At the same time, dahil bilang isang actress, itong si Miss Ina, kailangan pangalagaan niya yung kanyang image. Kasi kapag po nagkaroon po siya ng mga ganitong klase ng issue na parang nagkakaroon ng nare-relate yung pangalan niya or nai-involve yung kanyang pangalan sa mga ganitong issue, imbis na bigyan po siya ng mga projects ng kanyang network, ay kinakancel po yan dahil po sa hindi kagandang attitude or character na pinoportray niya. Kaya naman ito tuloy, po siya, nakukompare tuloy siya dun sa kapatid niyang si Kayla. Alam natin si Kayla Estrada na girlfriend po ni Mr. Daniel Padilla ay sobrang ingat na ingat po siya sa pagsasalita. Ang kanya nga pong description sa publiko, very classy. Kaya nga sinasabi nila na nung naging jowa siya ni Mr. Daniel, parang parang na-upgrade daw si Daniel dahil kay Kayla Estrada. No, parang gano'n yung mga statement ng mga netizen, 'di ba? So, ngayon dahil dito is nadadrag tuloy yung pangalan ng De Belen, nadadrag tuloy yung pangalan ni Miss Kayla Estrada, parang nadadamay tuloy siya. Parang generalize tuloy ng mga netizen yung magkakapatid dahil po sa ginawa ni Ina. And I don't know kung wala naman po silang masasabi nating feud, hindi naman sila magkakilala, 'di ba? Pwede naman yan sabihin na di ko siya kilala, ganyan. O kaya deadmohin mo na lang, 'di ba? Wag ka na lang magsalita or wag mo na lang, kasi hindi naman talaga maiiwasan na magkakaroon ng comparison, magkakaroon ng ganyang klase ng komento sa social media, 'di ba? Since ikaw naman ang naglatag ng mga photos mo diyan, so you are subject for talaga comments na hindi mo magugustuhan, 'di ba? Once na sinapubliko mo yung isang photos, videos or personal na pangyayari sa buhay mo, is hindi mo maiiwasan na may mga ganyang klase ng komento. Kaya ngayon ay hindi natin alam kung ano pong mga next move na gagawin po nitong si Ina matapos po siyang talagang araruhin, matapos po siyang sugurin ng mga fans po ni Rosmartan. So abangan natin yan. Miss Kim Chu, abay, ano nga bang ibig sabihin ng sinabi ni Kim na ayaw niya na raw magkamali? So yun yung ating pag-uusapan ngayon dahil kalat na kalat po yan sa social media. Matapos po nila noon sa kanilang US concert, ang dami pong mga revelasyon. So yun yung ating pag-uusapan maya-maya. Ang ilan sa mga sinabi ni Kim, let's watch this. Minsan namamali ako. Yun, so halos hindi magkandamayaw ang ilan sa mga manonood sa US Love Kim Pao concert ni Miss Kim Chu and Mr. Paulo Avellino, kung saan meron po doon kasing interview portion na ini-interview itong si Mr. Paulo Avellino and Miss Kim Chu, at medyo personal yung mga tanong nung nag-i-interview sa kanila, and that's really part of their concert. At sa kanilang tanong nga, sinagot ni Miss Kim Chu na ayaw niya na raw magkamali yung kanyang puso, yung kanyang pagpili, kasi maraming beses na rin talaga na nagkamali si Miss Kim, 'di ba? Una kay Gerald Anderson, sumunod kay Mr. Sian, 'di ba? And then this time is ang kanyang hangad, talagang matuto na siya doon po sa mga naging failed relationship niya. Yung pinakamasakit, parang lahat ata ng mga dinanas ni Kim na sa love life niya, nung una kay Mr. Gerald, na nagkaroon ng cheating allegation or cheating issue, kasi parang na-relate po or parang naging jowa ni Miss Ma Salvador itong si Mr. Gerald Anderson, while noong mga panahon si Kim Chu ay nagkukwento ng problema niya kay Maha. Tas all of a sudden nabalitaan niya na magjowa na si Maha at saka si Gerald, 'di ba? So yun yung mga pangyayari. Tas sumunod si Sia naman. Ganun na naman, meron na namang cheating issue kasi naspatan nga si Sia na may kasamang iba. Pero ang depensa kasi ni Sian is break na sila ni Kim Chu bago pa man pumasok yung girl sa buhay niya. Pero syempre in totality, kung makikita natin sobrang hindi na po, kumbaga is yung pain tolerance ni Miss Kim ay medyo nag-exceed na, 'di ba? So kaya naman parang sinasabi niya na ayaw niya nang magkamali, 'di ba?
So dahil po dito ay napasigaw nga yung mga tao na parang ini-incorporate niya yung statement na yun for Mr. Paulo Avellino. Sabi po ni isa naman po sa mga statement din na talagang tinandaan ng mga netizen. Ito naman siya, sabi ni Mr. Mr. Paulo Avellino. Let's watch. The wish for you is stress-free. Hope you get stress-free the next couple of months and years. Yun naman yung kanyang wish, 'di ba? Matapos po si Miss Kim Chiu pagkatapos ang birthday niya, isa sa mga wish niya is yung extreme happiness na tinatawag. Yun yung kanyang gustong maranasan na tila baga napakaraming nangyayari kay Miss Kim, 'di ba? Problema niya sa kanyang pamilya, tapos yung mga past relationship niya na hindi naman naging successful. Although maganda po yung career niya at tuloy-tuloy yung kanyang mga proyekto, pero yun pa rin talaga yung hanap niya, yung tinatawag na extreme happiness. So sabi po ni Mr. Paulo Avellino dito, sinabi niya na wala siyang ibang hangad para kay Kim kung hindi yung magkaroon ito ng stress-free life, 'di ba? So may mga lumabas na payag at obserbasyon mula sa mga fans na tila ginagawa ni Paulo ang lahat upang mapasaya si Kim. Sa mga interview at behind the scene moments, makikita umano ang kanyang effort na magpatawa at magbigay ng suporta, maging present sa mga mahalagang pagkakataon. Para sa marami, ito'y malinaw na indikasyon na malasakit, ngunit mahalagang tandaan na hindi lahat ng nakikita natin yun ay talaga yung buong kwento, 'di ba? Ang public image ay bahagi lamang ng mas malaking realidad at ang gesture ay maaaring interpretasyon lamang ng mga viewers. Gayunpaman, kung totoo man ang hangaring ito ni Paulo, walang masama rito. Sa katunayan, ito ay isang positibong katangian, ang pagnanais na mapasaya ang taong mahalaga sa iyo. So ito ay yun naman sinabi po ni Miss Kim na ayaw niya na magkamali is masasabi nating medyo sensitive yung usapan na yan. Maraming netizen ang nagsasabing tama na, ilang beses na nagkamali, dapat matuto na. Ngunit ang tanong, sino nga ba ang tinutukoy at anong pagkakamali ang pinag-uusapan? Sa showbiz kasi madalas na pag-uugnay ang past relationship na pagbibintangan ng isang tao kahit walang malinaw na ebidensya at nagiging basihan ng chismis kaysa sa katotohanan. Kung ito man ay mga patungkol kay Paulo man or sa ibang mga sa ibang mga naging karelasyon niya, mahalaga pa ring tandaan natin na talagang much better talaga na mas marinig natin mula mismo sa taong involved, 'di ba? Pero as of this moment, sabi po ni Miss Kim doon na talagang na siya, confident na siya doon sa taong kasama niya. This is the indication na talagang mas lumalalim na yung relasyon ni Kim at saka ni Paulo. Although maraming mga maraming mga dudangers, yung mga nagdududa na ang ginagawa daw ni Kim at saka ni Mr. Paulo Avellino is just a fan service. Pero parang beyond fan service na to kasi nga sinasabi po ng ilang mga bashers na ginagawa nila ito to promote their upcoming series kasi may copy po sila, 'di ba? Parang yung gagawin nilang proyekto pagkatapos ng success na kanila pong mga projects like yung The Alibi, binibigyan po sila muli ng pagkakataon na bumida sa isang serye na mapapanood po sa mga streaming platform na dako yung copy na isang Korean culture and papakita din dito yung parang it's about the struggle of a family, parang ganun yun, nabasa ko kasi siya. So anyways, abangan na lang natin yun, 'di ba? So isa rin sa mga nagdulot ng positibong na talagang balita para sa lahat ng mga Kim Pao fans, lalo-lalo na sa mga nagdududa kay Kim at Paulo sa tunay na estado ng kanilang relationship. Pero sa tingin ko parang sa ngayon is yun po muna yung kanilang nilalabas sa publiko, 'di ba? Parang mas gusto pa rin talaga nila na go with the flow, tapos mas maganda pa rin talaga na privately, meron pa rin silang kinikip sa kanilang mga sarili dahil alam natin na may pagkakataon or may mga chance na darating na may mga sisira pa rin dun sa magandang samahan nilang dalawa at yun yung dapat nilang i-avoid kasi 'di ba ang dami pong naninira sa relasyon ni Paulo at ni Miss Kim Chiu. Pero sa mga nakikita natin ngayon, kitang-kita naman kay Miss Kim na sobrang sobrang all out na talaga si Kim, parang sobrang hulog na siya kay Paulo. Si Paulo naman, hindi naman natin siya talagang makikitaan ng evidence kasi nga nonchalant kasi talaga siya. Talagang hindi po siya yung parang nagre-react siya sa maraming bagay, hindi siya ganoon. Hindi ganoon yung pagkatao niya. Kaya siya po isang parang tahimik pero deep, 'di ba? Kaya naman minsan nagiging kakaroon ng maling interpretasyon sa mga kinikilos ni Paulo towards Kim. Pero this time, yan po yung mga pwede nating panghawakang ebidensya
that there's something special going on between Kim and Paolo Avellino. So, Matapos sumemplang ang minamanehong motorsiklo sa bayan ng Lupi. Pauwi na ng Naga City ang TV host ng maaksidente sa kahabaan ng Andaya Highway sa Barangay Bel Cruz. Nagtamo si Wally ng mga sugat sa katawan at hirap na maigalaw ang kanang paa dahil sa injury. Pinaniniwala ang nalubak ang motorsiklo ng TV host habang bumabiyahe kasama ang grupo ng rider. ng mga Dabar Cards dito kay Mr. Wally Bayola abay viral ngayon. At bakit nga ba naging emosyonal ang isang Wally Bayola matapos itong gawin ng mga Dabar Cards matapos ang kanyang aksidente? So yun yung ating pag-uusapan maya-maya. Salamat But before po. that, isang nakakabahalang balita ang kumalat kamakailan lang tungkol sa aksidenteng naganap kinasasangkutan ng komedyante at TV host na si Wally Bayola at kilala bilang isa sa mga haligi ng noontime show na Eat Bulaga. Agad na umani ng atensyon at pag-aalala mula sa publiko ang insidenteng ito. Marami ang nagtanong ano na nga ba ang tunay na kalagayan ni Wally matapos ang nangyari. Ayon po sa mga ulat, nasangkot si Wally sa isang aksidente na agad nagdulot ng pagkabahala sa kanyang mga tagahanga at kasamahan sa industriya. Bagamat hindi agad kumpleto ang detalye noong una, ito'y lumabas siya ng mabilis itong kumalat sa social media. Bagamat patuloy kung gaano kalaki ang impluwensya ng aktor sa publiko. Sa ganitong sitwasyon, natural lamang na maglabasan ng iba't ibang bersyon ng kwento. May mga nagsasabing minor lamang ang insidente, habang ang iba naman ay nag-aalala na baka ito ay seryoso. Dahil dito, mahalaga na ang opisyal na impormasyon upang maiwasan ang maling haka-haka. Batay sa pinakahuling ulat, ligtas si Wally Bayola at wala sa kritikal na kondisyon. Bagamat maaaring nakaranas siya ng ilang pinsala o discomfort dulot ng aksidente, ay wala namang indikasyon na ito ay nagdulot ng matinding panganib sa kanyang buhay. Ang ganitong balita ay nagdulot ng malaking ginhawa sa kanyang mga tagahanga. Sa mundo ng showbiz, ang kalusugan ng mga artista ay mahalaga, hindi lamang sa kanila kundi pati sa mga taong umaasa sa kanila at mga kasamahan, pamilya at fans. Agad naman pong bumuhos ang suporta para kay Wally Bayola matapos kumalat ang balita. Sa social media, maraming netizen ang nag-alay ng panalangin, nagpahayag ng pag-aalala at nagpadala ng mensahe ng pag-asa. So, hindi rin of course nagpahuli ang kanyang mga kasamahan sa Eat Bulaga sa pagbibigay ng suporta. Kilala ang programa bilang isang pamilya at sa mga ganitong pagkakataon ay mas lalo itong napapatunayan. Bagamat hindi lahat ng detalye ay inilabas nila sa publiko, malinaw na naroon ang moral support mula sa kanyang mga co-host sa industriya kung saan madalas ang kompetisyon. Ang ganitong uri ng samahan ay bihira at mahalaga, no? So, isa sa mga pangunahing tanong ng publiko ngayon ay kung paano makakaapekto ba ang aksidente sa karera ni Wally. Sa ngayon ay wala pang indikasyon na siya ay titigil sa kanyang proyekto. Sa katunayan, inaasahan po ng marami na babalik siya sa kanyang trabaho sa lalong madaling panahon. Isang patunay ng kanyang dedikasyon bilang isang performer, no? So kasi iniisip ng ilan na dahil po dun sa aksidenteng dinanas po ni Wally nung matapos siyang maaksidente, ay mahirapan siyang makabalik kasi parang ang pagkakaalam ko na injure siya at medyo nagkaroon siya ng nahirapan siyang tumayo at maglakad. Kaya po talagang yun yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin po siya nakikita sa Eat Bulaga. Kasama po yung kanya mga Dabar Cats kasi kadalasan napapanood natin si Wally sa barangay, 'di ba? Siya po kasi yung isa sa mga isa po siya doon sa mga pumupunta sa mga barangay para po magbigay ng mga papremyo, 'di ba? Si mga sila barangay one for all for one, 'di ba? Pero this time is tuwang-tuwa din po si Wally kasi naging emotional po ang ilan sa mga tagpong ito kung saan ay nag-post pa nga si Mr. Walter James Bayola sa kanya pong Instagram at sa kanya pong thread na social media account. Sabi niya, still can get over last night. Sobrang natouch ako. First time ako mag-birthday na may Dabar Cards na kasama. Nakaka-overwhelm. Thank you Dabar Cards sa surprise at sa time niyo with my family. Solid. Thank you Ma'am Alan sa pagpa-spaghetti. Thank you Ma'am Min sa cake at pa Deep Street. Thank you Raisa May, Miles, Ian Red, Mama Pau, Mayor Jose sa food at sa pa-balloons. I love you Dabar Cards. Next stop, Subic. So hindi talaga nadadala pa itong si Mr. Walter James, itong si Wally, kasi parang sinasabi niya dito matapos ang matinding injury na natanggap niya, 'di ba, sa kanya pong pagra-rides, no? Kasi si Wally kasi talaga from the start, talagang nagmumotor lang talaga siya pag pumupunta siya sa mga taping, sa mga projects niya, sa mga errands po niya sa trabaho niya, talagang nagmumotor. Pero syempre hindi natin hawak ang kapalaran natin. Minsan kahit gaano po tayo katindi mag-ingat, no, sa pagmumotor o pagdadrive, kung hindi naman din nag-iingat yung mga taong nasa paligid natin, maaring tayo din yung tamaan ng aksidente, 'di ba? So yun. So dahil po dito,
Ayan, natuwa po si Wally kasi nag-effort po talaga yung mga Dabber Cats. Napuntahan siya mismo sa kanyang bahay para mag-celebrate ng kanyang kaarawan. Of course, hindi rin po nagpakabog itong si Bossing kasi kahit wala si Bossing Vic dyan. Pero doon po kasi sa studio, parang nag-celebrate din sila at talagang naging emotional si Bossing nung nakita niya si Wally. Kasi nga naman parang second life na rin ni Wally to dahil hindi biro yung kanyang tinamo doon sa aksidente. So ngayon po, base po sa ulat is Wally Bayola is currently stable and is recovering at the hospital after he was recently involved in a motorcycle accident. So ibig sabihin, sa mga nangangamusta kay Dabber Cats Wally, maayos na po ang kanyang kalagayan. Maliban sa kaunting sugat at bukol, maayos at ligtas na po ang kanyang kalagayan. Lagi tayo mag-iingat, Dabber Cats. Ayan. So ito yung kanyang, ito po yung post, no? Galing po dun sa Bayola's family, no? Sabi dyan sa TVJ's Facebook page, gave an update on Bayola's condition March 30, showing a photo of the host in the stable condition, though he is still being treated at the Bicol Medical Center. So sa ano pala siya talaga sa probinsya po kasi parang nalubak, yun po yung sinasabi. Bayola sparked concern about Bureau of Fire Protection. Lupi Fire Station reported that 53-year-old man was found with multiple abrasion on both the upper and lower extremities after figuring it in motorcycle accident Barangay Bel Cruz, Lupi, Camarines Sur on Sunday, March 29. The man who was conscious at the time of the accident or incident was later identified as Bayola. So, si ito pong si Mr. Wally, siguro parang kaya siya napunta doon, taga Bicol kasi to eh. Baka umuwi siya ng probinsya niya gamit yung motor niya. Kaso nga lang, sabi po ng ibalita na narinig natin na parang nalubak siya, kaya yun po yung naging sanhi ng kanyang pagsemplang, no, sa kanyang motorcycle. So, sa ngayon ay nagre-recover na po si Mr. Wally Bayola, although talagang medyo hindi kagandahan yung kanyang kalagayan during that time kasi parang ang affected kasi talaga yung kanyang mga paa na medyo nahirapan siya doon. Yun yung kanyang pinapagaling pa. So, kaya naman, get well soon, Mr. Wally Bayola. Much needed break para kay David Licauco ang recent Vietnam trip niya kasama si Shubi Estrada and Team Sparkle. It was really fun. First time to go to Vietnam. Tipid naman ang mga sagot ni David tungkol sa napipintong ending ng kanilang action drama series na Never Say Die. Pag-ending na, yung mga scenes mas naging intense. Excited ako makita. Pagkatapos ng kanilang taping, pahinga muna raw siya sa pag-arte para naman sa kanyang other love. Pangungunahan niya ang Team Sparkle sa Bita sa Arena Celebrity Basketball Tournament sa linggo. Pati ang Focus muna ako sa business and me being an athlete. So yung running, yung high rocks. Okay. So, yan ang ilan sa mga balita patungkol kay Mr. David Licauco kasi sinasabi nila na si David ay may tatapusin pero may sisimulan. So, yun yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, so, if you haven't ito na po yung isa sa mga confirmasyong balita patungkol po sa nalalapit na pagtatapos ng Never Say Die na serye na pinangungunahan ni David Licauco and Miss Jillian Ward. So, sabi po ni David sa 24 oras interview na pagkatapos po ng kanyang serye na ito ay mapapanood natin yung mas pina-intense na mga scenarios at mga eksena sa nasabing Never Say Die series. Pero pagkatapos ito ay magpapahinga muna si Mr. David kasi magfo-focus po siya sa ibang career like basketball, tapos yung high rocks niya doon siya magfo-focus muna. So which means end muna siya sa pag-arte. So ito mismo yung dahilan kung bakit hindi rin natin mapapanood muna si David at saka si Miss Barbie kasi si David po ay mag-focus sa kanya pong business dahil base po sa isang report na si David ay sinimulan na po yung kanyang resort sa Siargao na susunod ay ang Palawan. David, sisimulan na ang resort sa Siargao, susunod ang Palawan naman. Pag natapos niya po ito, is meron na naman siyang panibagong itatayo. So medyo magiging busy talaga si Mr. David. Ito pong last na kanyang serye na Never Say Die is parang open-ended series kung saan hindi niya alam kung kailan ulit siya magbabalik sa kanyang series or sa kanyang project dito sa GMA. Kasi parang wala tayong nababalitaan na siya po ay gagawa muli ng panibagong proyekto under GMA Sparkle. Malapit nang umpisahan or naumpisahan na ang construction resort ni David Licauco sa Siargao at magtatayo daw di umano siya ng resort. Parang premium villa, sabi niya. Tapos, naghahanap din daw or nakahanap na siya ng pwesto. It's either Tomas Morato or San Juan. Yun ang inaay niya ngayon para sa kanyang restaurant. Pang ilang restaurant mo na to? Tanong po ng isang reporter kay Mr. David Licauco. If ever, pang-anim na. Grabe, ang dami. So which means sa dami ng mga kanyang negosyo, kailangan talaga niyang pagtuunan ng pansin to. Kailangan talaga niya na mag-focus dito. Sabi niya, anyway, mas nabili na siyang property sa Siargao at wala siyang business partner. Kanya-kanya ito, sabi niya. Sa kasalukuyan ay nasa stage na siya ng designing last August na nag-acquire ng actor
buyer ng property at April mag-uumpisa na ang construction nito. Wala pa itong pangalan sa kasalukuyan dahil plano niya ay maging resort chains like Four Seasons Hotels and Resort. In love siya sa Siargao sa nung last vacation niya ay ilang beses siyang nag-extend ayon mismo sa aktor nang makausap namin ng pagkatapos ng media conference ng Never Say Die, ang action drama series na pinagtatambalan nila Jillian Ward na nag-umpisa ng mapanood sa Feb 2 at nag-umpisa na siya at magtatapos na siya ngayong buwan ng May. No, kaya naman yung at kaya siya in love sa Siargao ay ganda talaga ng lifestyle at walang judgment. 'Di ba? Pero yun nga dahil nga po sobrang sinabi nga dito ni Mr. David Licauco na mag-focus siya dun sa kanilang other career like yung kanyang business dahil nung inireport po yan 6 na po yung kanyang resto and then they're planning or nagpa-plan pa siya ng panibago pang additional restaurant. So medyo mabibisi talaga si Mr. David, 'di ba? So pagkatapos ng 6 na buwan ngayong taon, magre-rest muna siya sa pag-arte. Maaaring meron siyang mga other errands or other projects na gagawin outside showbiz like magpapatayo siya ng mga restaurant, magpapatayo siya ng resort at aasikasuhin niya yung kanyang mga businesses. Yun po yung ilan sa mga kaganapan dito kay Mr. David Licauco. While si Miss Barbie Porteza naman po ay nabibisi ngayon dahil parang medyo tahimik, no? Itong si Miss Barbie kasi ang feeling ko lang, si Miss Barbie po kasi yung kanya pong project with Miss Sharon Cuneta naman yung kanyang ginagawa. Doon naman siya nabibisi. Ngayon, kung tinatanong po ng mga fans si Barbie kung ano yung nangyari doon sa proyektong gagawin sana ni Enchong D at saka ni Barbie Porteza, ay wala pa pong any updates with regards to that. Kasi ang inaasahan kasi natin na ang upcoming project sana ni Miss Barbie ay kasama si Enchong na collaboration ng ABS-CBN at ng GMA. Pero parang feeling ko parang hindi siya natuloy, no? Mas nauna muna yung project ni Sharon Cuneta at saka ni Barbie kasi syempre siguro nakita ng GMA at saka ng ABS na parang walang clamor, parang walang dating sa mga fans nung sila po ay nagkaroon sila ng parang inintroduce sila sa public, nagkaroon pa nga sila ng TikTok videos noon pero parang walang appeal sa publiko. So kaya ngayon parang change of plan. Ngayon, ang kapartner niya na si Khalil Ramos ng GMA Sparkle kasama si Miss Sharon Cuneta, the megastar ng kanilang project na mapapanood sa View Prime Video is yung kanilang Honor Thy Mother, 'di ba? So yun po yung kanilang ginagawa ngayon. Kaya naman medyo naiinip na rin ng mga Barda fans, yung mga fans po ni Barbie at David dahil parang tinatahak nila yung magkabilang mundo. Kung si David mabibisi siya sa mga businesses niya, sa lahat ng mga ibang career niya like basketball, like yung high rocks niya na talagang yun talaga yung pinagfofokusan niya ngayon. Ito naman si Barbie magpapatuloy bilang solo era, bilang isang Barbie Porteza. Kasi meron kasing gustong patunayan si Barbie sa sarili niya na she can make on her own. Parang ganon. Kailang ipakita niya na independent is yung ma-establish niya yung pangalan niya sa showbiz ng mag-isa out of love team. Kasi 'di ba usong-uso kasi yan sa Philippine showbiz. Sa pag love team kayo, mas madali kayong sisikat. Pero this time pinapatunayan ni Barbie na kaya niyang tumayo sa sarili niya even without the shadow of Mr. David Licauco. At si David naman, syempre, ibang yung kanyang ginagawa. Kumbaga ibang linya naman yung kanyang pinagfofokusan. Although magkaiwalay po sila ng landas. Magkaiwalay sila ng mga tinatahak ngayon. Yung isa is para sa business, yung isa naman is nagfo-focus sa kanyang solo era career. Is talagang naghihintay pa rin naman ng mga Barda kung ano po yung mga susunod na move nilang dalawa. 'Di ba? Mananatili pa rin naman talagang nakaabang lang ang mga Barda fans para sa kanila. So, yun yung isa sa mga tatapusin ni Mr. David, yung kanyang Never Say Die, at sisimulan naman niya na mag-focus naman siya with the other lines na meron siya. So kaya naman ngayon palang kinocongratulate na natin si David for the success ng kanya pong sisimulang mga restaurant. Ganon din naman si Barbie Porteza para sa kanyang solo era career. Miss Jillian Ward and Eman Bacosa Pacquiao. Totoo nga ba ang mga balita na may tatapusin na pero mayroon pong sisimulan? Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lamang. Before that, if you haven't. So this time ito na dahil talaga namang ngayon pa lang na-excite na po tayo dahil isang balita po ang lumabas po sa social media world and sa media na yung Never Say Die na series po na ginagawa po ni Miss Jillian Ward and Mr. David Licauco with Eman Bacosa Pacquiao ay magwawakas na. At dahil po dito ay sisimulan na rin ni Miss Jillian na mag-practice at mag-ensayo para sa kanyang upcoming na concert. Nalalapit na ang pagtatapos sa ere ng unang tambalan ni Jillian Ward at David Licauco sa pamamagitan ng action drama series na Never Say Die ng GMA Network na magkatulong na pinapamahalaan ni Dominic Zapata at Richard Arellano. Since magtatapos na ito, ang Never Say Die, magkakaroon naman ng time si Jillian na harapin ang paghahanda para sa kanyang nalalapit na first solo concert
concert ever na nakatakdang ganapin sa New Frontier Theater sa darating na July 31st, 2026 sa ganap na ikawalo ng gabi. So, bukod kay Jillian at sa magdidirect ng kanyang concert na si Marvin Caldito, wala pang ibang detalye na ibinabahagi na may kinalaman sa unang concert ng kapuso singer-actress. Marami tuloy ang fans si Jillian ang nagtatanong kung magiging special guest ba. Eto na. Magiging special guest din ba ni si Mr. Big Guy sa kanyang first concert? Kung dinayo ni Jillian at ang kanyang ina na si Jennifer ang boxing about ni Eman last Feb 2026 na ginanap sa Bohol Cultural Center in Tagbiliran, Bohol, inaasahan na hindi rin mawawala si Mr. Big Guy sa kanyang concert. Although wala pa namang pag-amin na nagmumula-mula sa kanila as sa real status, botong-boto naman ang ama ni Eman sa dalaga. O ito ha, ang people champs at boxing icon na si Mr. Manny Pacquiao at nabanggit ni Eman na nag-focus muna siya sa plano ng Panginoon ngayon at hindi niya muna priority ang love life. So yun yung kanyang sinasabi dito. Pero inaasahan po ng marami na pagkatapos po nitong kanya pong series na Never Say Die ay mapapanood na natin ang ilan sa mga behind the scene videos and photos na ilalabas po ng Jamie Sparkle of course at ni Jillian Ward patungkol sa kanyang upcoming solo first ever concert na magaganap this year 2026. Sabi po dito, ito ay magaganap ng ngayong May, alam ko po ngayong May to So, July 31, 2026 magaganap siya. So, wala pa pong binilalabas na detalye kung saan kayo pwedeng magpa-reserve ng tickets, kung sino-sino yung kanyang mga inaasahan natin na dadalo. Pero, isa lang po yung ina-assure ko sa inyo na hindi dyan mawawala si Mr. Eman Bacosa Pacquiao, diba? Wala man po siya or hindi man siya mag-guest or hindi man siya mag-perform, pero alam ko pong nandyan din si Eman kasi syempre, alam nyo na, dahil sila po yung talagang pinag-uusapan ngayon. So, imposible na hindi isama sa line-up yan ng GMA Sparkle kasi pang invite yan para sa lahat ng mga Jillman or M. Jill fan, 'di ba? Na umaasa tayo na isasama siya sa lineup, 'di ba? Concert naman 'yon. At alam kong maraming mga revelasyong lalabas diyan pagkatapos ng concert. So, kasabay nito, malungkot man kasi parang feeling ni Jillian kasi may mga pinost po siya sa kanyang IG account na parang nalulungkot siya sa pagtatapos ng series kasi parang naging pamilya sila. Tapos kung kailan naman pumasok na si Mr. Eman Bacosa Pacquiao doon po sa eksena, doon pa magtatapos. Ngayon ang tanong natin, 'di ba? Pagkatapos po ng serye na ito, si Mr. Eman ba ang makakatuluyan ni Jillian? Kasi si Mr. Kim Jisoo po, magkakaroon na siya ng panibagong proyekto na Love Siargao, kasama niya doon si Nadine Lustre, tsaka si Mr. Alden Richards. Tapos kasama din si Kaylin Alcantara na parang magkakaroon ng love triangle doon. Si Kim Jisoo kay Kaylin, tapos si Mr. Alden Richards naman kay Nadine Lustre. So yun yung kanilang love team. Kaya naman medyo umexit na ng mas maaga si Kim Jisoo. Tapos ngayon, ito naman si Jillian ay yun, medyo malungkot sa part niya kasi nga, 'di ba, parang ang dami niya nakasama doon. Tapos sabi nga ng mga bashers ni Jillian is ang daming collab team ni Jillian doon sa Never Say Die. Pero ang maganda dito is pinatunayan nila na talagang may nanonood pa rin sa Free TV kasi ang taas ng kanilang rating. So nandun po sila sa third spot out of 10 na mga programa na napapanood sa Free TV. Nandun sila pinakatatlo, 'di ba? At hindi po biro 'yun kasi alam naman natin na sa panahon ngayon, maraming mga netizen at maraming mga viewers na mas pinipiling manood sa mga streaming platform kaysa po sa Free TV. Alam po kasi ng mga network na mas malaki ang bayad, mas malaki ang bayad ng mga advertisers kapag naglalabas sila ng mga advertisement or commercial sa television kaysa sa social media. Bigyan ko lang kayo ng figures kasi sa social media kasi kapag po may mga ads dyan, hindi naman talaga ganun kalaki ang kinikita, 'di ba? Hindi unlike sa Free TV kasi hindi mo kasi mai-skip ang ads diyan Kailangan mo talagang panoorin at iba-iba yung rate niyan. Merong seconds na commercial, meron ding 1 minute to 2 minutes at yan po ay nagkakahalaga ng milyon pag pinalabas yan sa Free TV. While sa mga streaming platform, medyo maliliit lang talaga siya. Kumikita lang sila dyan sa mga pay-per-view, yung kailangan mo magbayad para mapanood mo or ma-unlock mo yung isang episode. So ganun po yung labanan dyan. Kaya talagang mas pinagbubuti talaga nila at naglalabas sila ng mga programa na quality na aabangan talaga ng publiko. Kaya naman tuwan-tuwa din ang management ng GMA kasi kahit na sabihin natin na hindi ganun ka-tight ang parang tapatan kasi may mga pinatumba rin naman ng Never Say Die na mga programa ng ABS-CBN na talagang katunggali nila when it comes to teleserye, 'di ba? Talagang ang ABS-CBN talaga yung naging number 1. Pero this time tinalo po nila, 'di ba? At nakuha nila yung 100% viewers ng Free TV. Kaya naman
medyo nakakalungkot sa part ng mga actors and actresses na matatapos na nga siya as early as they can. Parang last po lang po siya ng 3 to 6 months, parang ganun. So yun talaga yung pinakadulo niyan eh. Pero kapag isang teleserye po kasi or series na napapanood or teleserye sa programa sa Free TV ay maraming mga advertisers ang nagpe-place ng ads, nagbabayad ng ads basta tagal. Pero yun nga yung labanan. Kaya maaaring na siya, tinapos na din siya. Kasi syempre mga advertisers, magpe-place ng ads yan, dun po sa mas makakamura sila at mas marami yung makakapanood, diba? Kaya mas pinipili din ng mga advertisers na magbayad na lang sa mga streaming platform kaysa sa mga free TV. That's the reason why kung bakit maraming mga directors na parang tinatamad na rin silang gumawa ng mga serye, diba? Ng mga programa na mapapanood sa free TV. Mas gusto nila yung mga short films na napapanood sa streaming platform kasi ganun nga yun ang gaganap ngayon. Kaya nga sabi nila parang patay na daw yung industriya ng free TV kasi mas mas yumayabong na yung mga streaming platform at social media. But anyways, yun ang dapat nating abangan. Sino nga ba ang magiging kapartner, no? At magiging parang endgame ni Miss Jillian Ward sa nasabing seryeng ito. Sayang nga kasi bawat labas po nila, talaga nagte-trending si Jillian tsaka si Emma, tas biglang matatapos na, diba? So anyways, hintayin natin. Baka malayin po natin, bigyan sila ng sarili nilang serye ni Jillian tsaka ni Emma. Yung request natin na Marimar, baka mamaya remake nilang dalawa, why not, diba? So yun ang dapat nating abangan. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.